just like this Sunday. So, paki-hi, paki-hello po muna ang mga katabi. Pwede na po tayong maupo. So, we would also like to welcome our first time na naka-attend po sa ating faithful service. Meron po ba ang first time? As in, ngayon lang po kayo naka-attend? Okay lang po ba kung raise up your hand and we want to welcome you? Ayan. Yung katabi niyo po ay first time, makisabi, welcome to Faithful. Kung hindi naman po siya first time, sabihin mo pa kayo, welcome to Faithful. So we are still happy to see you. And some of our announcements po, para po sa lahat ng ating age nets, meron po tayong mga activities specific to your age. So, first po is to join our online meeting services. This is for all who wants to attend. Every Thursday po yan, ng 6 p.m. online po natin ito ginagawa. And ang ating mga kids, nasa baba po sila. So, every service din po natin, may service din po sila sa baba. So, 10:45 po yan. You can look for Teacher Giselle or Teacher Len para po maisama yung mga bata, yung mga kids sa baba at may sarili po silang service doon. Para naman po sa ating mga J12, yung medyo kids at medyo teen, pwede nyo po puntahan si Ate Misha dito sa harap, Char. Pwede nyo po puntahan si Ate Misha or later on para po sa service or sa activities po ng J12. And sa ating po mga teens, totoong teens na last week po merong CYOE conference. Wow! Naka 100 plus na youth po ang kasama natin here sa Faith Pavilion na nag-conference, nag-serve, nag-worship kay Lord. And syempre tuloy-tuloy po ang kanilang mga activities. At later on po at 1 o'clock, meron po sila nag-activity. Look lang po kayo for Kuya Miro. So as I've said po kanina, anniversary month po natin ang October. So ang ating pong anniversary service will be held next week na! OMG! Agad-agad! Next week na po. Sabi ulit sa katabi, October 12! Hindi po tayo dito. Tayo po ay nasa SM Cinema 1. Again, SM Cinema 1. That's 10 o'clock to 12 o'clock po. Next week, October 12, we will celebrate our anniversary, 31st anniversary po natin. And hindi lang po yun, pati yung mga other Sundays po ng ating October, celebrate pa rin po natin ang ating anniversary. Pero dito na po sa ating Faith Pavilion. So para po sa mga may One Faithful na t-shirt, ito po yung ginamit natin ng camp, yung blue na nakasulat One Faithful, yun po ang ating outfit. May OOTD. Yun po ang ating outfit. And para po sa mga gusto pang mag-order, may pre-order po tayo starting now. And the t-shirts will be released next Sunday. So you can look for Ate Jess or Ate Peggy para po sa t-shirt. Next po, our Faithful Weekend. Tapos na sa October, November naman tayo. November 29 po yan, 7 a.m. to 9 p.m. Para po sa mga gusto mag-encounter si Lord, this is the one for you. 499 lang po ang ating fee until October 31 at 699 po onwards. After that po is water baptism, November 30. You can go to Pastor Monica for more details. Happy birthday sa ating mga volunteers na celebrate ang birthday. Ate Levy, si Ate Lane, si Josiah, and si Ate Denise. And so before we begin our praise and worship, iba po ang ating segment ngayon. Pwede po ba tayong lahat tumayo? At this time po, mag-declare po muna tayo bago po tayo mag-praise and worship. There is power in our words. So every time that we speak this declaration, hayaan po natin na mag-manifest po ano po yung gusto ni Lord para sa atin. Yan, let's declare, I believe in the Father, Son, and the Holy Spirit. Blessings to inherit. I am loved, favored, gifted, and anointed. I believe it. Travels and birthdays. No weapons formed against me will prosper. I'm a real winner.
ano yung mensahe na nais nating iparating. Ang pinakaunang linya po ng kantang to ay nasira ang tanikala. Siguro dati naman yung Ate Aida, ano yung tanikala? Hindi ko rin alam noon. Inaral ko lang. Sabi po nila Nicole na nagsulat nito, ang tanikala po pala ay chains. Alam mo po yung chains? Sabi sa unang linya dito, nasira ang tanikala. In English, the chains are broken. So we are all set free. Sabihin mo nga sa katabi mo, nasira ang tanikala. O, diba? You learned a new word today, and you also learned today that your chains are broken. Nasira na ang tanikala dahil sa ating Panginoong Jesus na nagliligtas sa atin. If you're ready to worship with us this morning, let's all raise our hands and let's come to the Lord in prayer. Lord Jesus, we thank you for breaking our chains, for freeing us. We thank you because you are our Yahweh who can save. Everything is possible for you. Your saving grace is right here. We can feel it. We glorify your power and your goodness. We know that you will meet each and every one of us. Kakatagpuin mo ang bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil sa inyo, meron kaming bagong buhay sa inyong pangalan. In Jesus' name, we all shout, Hallelujah! So, back to Jesus! Nasira ang talikala, nakaraan ay nawala.
The chains are broken and we are free. And we praise you, Jesus, for that. Hallelujah. Gusto ko lang po ngayon bigyan ng highlight ang ating mga sound tech sa likod. Pakilingon naman po, napaka-poging si Pastor Simon. Minsan po nandyan si Abraham, minsan po nandyan yung asawa ko. Alam niyo po, hindi naman ganito ang tunog namin. Pinapaganda lang po nila. Minsan po, as in, hindi ganito. Hindi kami ganito pakinggan kapag nasa baba lang kami. Sila ang nagpapaganda nun. At syempre yung Panginoon, ginagamit sila ng Panginoon. Kaya iniintindihan po namin kayo. Kung gusto niyo mag-sound check, lapit lang kayo kay Kuya Simon. Nag-plug pa po, no? But in all seriousness, bakit po ho nabanggit yun? Minsan po kapag tayo lang, at tayo lang ang gumagalaw sa sarili natin, tayo lang ang umaawit, hindi naman masyadong magandang pakinggan. Ngunit kapag inaawit natin ito para sa Panginoon, siya ang nagpapaganda ng mga tinig natin. Amen po ba? Pakisabi nga po sa katabi mo, ang ganda ng boses mo. Para kang inedit ni Pastor Simon. Ang ganda po ng boses natin lahat. At kahit ano pa ang kalagayan ng inyong tinig kapag lumapit po tayo sa Panginoon, kayang-kaya niya yung pagandahin at gamitin for His amazing will. Amen? Amen. That's why today, I invite you to come close to Him with whatever voice you have. Kung kahit gaano kabasag o sira o mahina ang boses mo, ilapit mo sa Kanya at siya ang gagamot nito. Siya ang magpapagaling at gagamitin niya ito dahil siya ay dakila. Hallelujah. We worship you, Jesus, and we thank you for your presence and your power to change lives. Sa bawat tatak ng luha sa aking kahinaan, sa bawat lungkot at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan, itataas ang aking mga kamay sa Diyos na makakapatin sa ating natunay. O ang alay ko
Maghari ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw ay dakila, kataas-taasan sa lahat. We enter in your presence, Jesus. We want to experience and feel your glory, your fire, your healing, your redemption. Ikaw ay dakila. Dakila, may likha, kalaang kabutihan, simulaan, katapusan, o ika'y kahanga-hanga. May bigay na bawat buhay, biyayang kamangha-mangha. Sa'yo kapangyarihan, kalangit tayong mahabag. Lumuluhod
sing this with Jesus. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Oh, ika'y banal, walang katulad. Diyos, ika'y banal, walang katulad. Noon, ngayon, at bukas. Diyos, ika'y banal, Salamat at niyakap mo kami at pinagano mo ang iyong presensya. You are here, you are everywhere, you are in our homes, you are in our families, you are everywhere we go. And we thank you for accepting us no matter what chains we have. We thank you for the healing and the word that you have planted
hearts are ready to worship, our hearts are open, our hands are ready to receive. And with that, all your people will shout, Amen and Amen. Hallelujah! Hallelujah! Isa pa po malakas na palakpak para sa Panginoon. At ngayon, tayo po ay maaari ng maupo at tayo po ay makinig sa isang testimony mula sa napakagandang si Sophie. Good morning, everyone. I am Sophie, and I'm part of CYOD, DG, and I also assist in helping the J12. I've been part of this church even before I was born. My parents brought me to every church event ever. Because of that, I grew up surrounded by faith, and the church has been such a blessing in my life and in my family's life. For a long time, I thought I didn't really have a testimony because my life never had one big dramatic moment. But it all changed when I entered a science high school. I quickly realized that I wasn't the smartest in the room anymore, and that was a hard pill to swallow for a girl who was able to ace all her exams without ever trying. And for the longest time, I thought of my school as one thing, a burden, a place I couldn't wait to graduate and get away from. But that was until during one of our CYOD sessions when I saw Jeremiah 29 flashed on the screen. It read, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." In that moment, I remembered that God wouldn't place me anywhere He didn't want me to be. Since then, my perspective started to change. I began to see that even though the science high school is difficult, I am there for a purpose. I don't need to be the smartest in the room or have all the certificates because my confidence doesn't come from those things. My confidence comes from knowing that God has a purpose for me and He trusts me enough to put me here. Good morning, everyone. I am Sophie Nieves and I am faithful. Praise God sa buhay po ni Ate Sophie. So dati lang po siyang baby, ngayon isa na po siyang estudyante sa Muntinlupa Science High School. Yes, thank you. So dahil po anniversary month po natin, meron po tayong guest speaker who is here to give us the message of God. And he's been with the church for a very, very long time. Bata pa ako, nandito na si Pastor. And hindi natin siya masyado nakikita because he's in our Calamba outreach. And mostly he goes to missions sa ating pong Isla Verde, in Oro, and all around the places. And pastoring po and missioning to these people. So let us give a warm welcome to Pastor Willie Casamita. Amen po, good morning po. Hallelujah, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Hallelujah. Parang nanibago po kayo sa akin. Thank you po for inviting me. Isang napakalaking privilege ko na ako po ay naimbitahan po dito. I just came from Negros para tayawin ng ating mother. At salamat sa Panginoon. Inabot kami ron ng Lindol, 6.7, kasi ikot ko na si Buswito. So, I'm Pastor Willie po, na FTC ang ibang Calamba. At salamat sa Diyos at nakikita tayo natitila-tila. Amen. So, bago po ang lahat, tayo po manalangin. Mapagpalang Diyos sa aming Ama. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo at binigyan po kami ng Panginoon ng pagkakataon na umarap sa iyo, sumamba sa iyo, at magpuri sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Samahan po kami at ingatan ng Diyos na sa aming pagsamba, kami ay makapahinga kami ng sundan ang presensya ng lahat-lahat ng aming mga problema at suliranin, ang mga pagsubok. Kaya mo naman sinasantali at iniaalay ito sa iyo.
para kami Panginoon ay maka-focus sa aming pagsamba. Sulatian po natin. Salamat po Diyos at ang aming mga tahanan, ari-arian, anumang negosyo, pinatutukan ay sa namin natutulungan at kaya mo po Diyos na din ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin nakasama. Salamat po, tinitiwala namin sa iyo lahat at pinabalik namin ang pinakamataas ng pagpuli, pagsambat, pagluwala natin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. So praise God po, no? I think kanina po ang inyong pinag-aralan ay taga-English po, ano? English. So Tagalog po tayo. Okay na po. Mga-Pilipino po tayo. Amen. Nasa Pilipinas pa po tayo. So our topic is I'm changing God for the month of October. No? First Sunday po ngayon ng October. So, ang hindi nagbabagong Diyos at hindi nagbabagong salita. So, ang buod po natin na dapat natin matutunan po is ang hindi nagbabagong salita ng Diyos, ang Biblia, ay makapangyarihan pa rin hanggang ngayon at magpakailanman. Amen? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maguno ng lahat, mawalan ng lahat, ng langit at ang lupa. Ngunit kahit isang tuldok sa salita ng ating Diyos ay hindi mawawala. Okay? So, hanggang ngayon at magpakailanman upang baguhin ang ating buong pagkatao. Sapagkat marami pa rin po sa atin na hindi pa po totally na bago. Pagkaman tinatawag kayo mga born again. Ang tawag sa iba sa atin ay sulput. May nakabibati pa ako sa probinsya po, bakit sulput? Pinaliwanag ko po sa kanila. Sabi ko, hindi po sulput, hindi. Yan po ay matagal na po pananampalataya mula pa kay Abraham. Amen? So, our verse po is Hebrews 4:12-13. Ang sabi po dyan, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at hindi na matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Tumatagos ito hanggang sa pagitan ng kaluluwa at ng espiritu, hanggang sa mga kasukasuan at utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng pag-iisip at mga harangin ng puso, hangarin ng puso. Okay, verse 13, walang nilalang na makapagkatago sa harapan ng Diyos na ating pagsusulitan. Sa mga mata niya, ang lahat ng bagay ay hubad at hayaan. So, transparent kayo sa ating Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, transparent, kitang-kita tayo mga kabayan. Amen. Alam niya kung ano naman ang puso natin ngayon. Alam ng Diyos kung ano naman ang ating pag-iisip. Amen. Diba? Sino kaya itong Pastor Willie na ito? Diba? Ako po'y pinago ng Diyos at ilan ko pang pagbabago ng Diyos sa ating buhay. Okay. So, ang salitang sapagkat, simula ng verse 12, ay makikita rin po natin sa verse 8. So yung verse na yan po ay simula po sa verse 8 hanggang verse 13 ng Hebrews 4. Okay, ang salitang sapagkat ay nag-uugnay sa talatang ito sa buong konteksto ng Hebrews chapter 4 na nagbabahagi tungkol sa pagpasok ng kapahingahan ng Diyos, ang araw ng Sabat. Okay, so araw ng Sabat at kapahingahan sa panahon noon, panahon nila Joshua, doon sa papasok sila sa Kanaan. So maraming hindi po nakapasok sa Kanaan dahil po sa pagsuway nila. Pagsuway ng mga Israelita. So about 20 years old, hindi po nakapasok. Kaya sabihin ko sa katabi niyo sa mga kabataan dyan, di ako makakapasok. At sabihin niyo rin sa mga matatanda, ganon din po kayo. Okay. Ay mga matatanda ko naiwan. Okay, kasi maraming mga matatanda hindi nagtatanda. Hallelujah! So, pananampalataya ang tanging instrumento upang makapasok sa kapahingahan ng Diyos. Habang ang kawalan ng pananampalataya ang instrumento upang maiwasan tayo sa kapahingahan ng Diyos. So, pananampalataya po na may tiwala. Diba? Kasi marami pong mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. And even po, Lord, mga kapatid, ngayon po, sa panahon ngayon sa Israel po, maraming
mga Hudyo na hindi naniniwala sa ating Panginoon si Kristo. Kasi bihasa sila sa utusan ni Moises. No, mayroon pa akong kaibigan galing po Israel. Hindi nila kilala si Jesus Christ. No, yung mga Hudyo. Kapitbahay ko po. No, alam nila yung utos o batas na ibinigay kay Moises. Ang sabi ko, ang nagbigay ng batas kay Moises, yun yung Panginoon natin, ang Diyos natin. Amen. Hallelujah. So, Roma 10:17, kaya ang pananampalataya ay nanggaling sa pakikinigan ang narinig ay sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. So, ang pananampalataya po ay pasimula sa pakikinig at pakikinig sa salita ng ating Panginoon si Kristo. Doon ay nagkakaroon ng pananampalataya. Amen. So, wala naman tayong ibang pananampalataya kundi ang ating Panginoon si Kristo. So, dapat pagkatay tayo, maniniwala po tayo, parang nandiyan nakikita po natin ang ating Panginoon. Kaya tayo sumusunod. So dapat natin marinig at matugunan ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay, so pag nananampalataya po tayo, may Biblia. Ang Biblia po, pag nakasara yan, hindi po yan po sa magbubukas para sa iyo. Pinakailangan po, kung may pananampalataya tayo, nakipang po natin ang gawa. Amen po, para mabuksan siya ganyan, di ba? Magbubuksan natin yan. Ito po sa po, magbubukas po yan. Okay, so, live. Sabi sa kasulatan, faith without action is dead. Okay. So, kapangyarihan ng di nagbabagong salita ng ating Panginoon. Okay? So, meron po tayong 5 dyan. Buhay. No? Okay? Mabisa. Matalas. Kumikilala. At naghahaya. No? So, sa English po, ang salita ng Diyos ay living, active, piercing, and discerning. At panghuli ay exposure. So, umpisa tayo sa number 1 po. Ang buhay. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Totoo po, no? Pag hindi mo binasa ang salita ng Diyos, no, hindi mo magkakaroon ng buhay yan. Pag hindi mo narinig ang salita ng Diyos, hindi mo magkakaroon ng buhay. Parang mananatiling mo lang. O kung minsan, narinig mo, pero pinapalampas mo lang. We need na pag nabasa natin ang salita ng Diyos, napakinggan natin, kinakailangan natin ng action. Buhay. Amen. So, kailangan po natin ng action para gawin ko yan. Sapagat ang salita ng Diyos ay buhay. Tingnan mo katabi mo kung buhay ko yan. Tapitin mo kung buhay. Yan. Kasi kung hindi ako kumikibo. So, marami po sa atin, mga patay, mga paralisado. Amen. Diba? Maraming mga paralisado po sa atin, ang salita natin, napakinggan na po nila, hindi pa rin ginagawa. Bakit? Paralyze ang kanilang spiritual na buhay. So, tanda po natin ang ating Panginoon po, from A to Z, siya po ay kumpletong Diyos, perfect na Diyos. Wala pong mali, wala pong anumang may pintas sa kanya. Talagang ganun po siya. Okay? So, tuloy po tayo. Buhay ang salita ng Diyos. Hallelujah! Salamat sa mga nag-amen dyan. Pag hindi ka nag-amen, hindi ka nag-agree. Tayo ang kawawa. Okay? Kasi dahil hindi lang po rason ko papagsalitain dito. Kaya ko po. Okay? Salamat sa Diyos. Nakikipag-usap si Apostol Pablo sa mga Hudyo at tinutukoy niya ang tungkol sa kanilang mga ninuno na nagkulang sa pananampalataya sa Diyos, sa ilang, no? O sa disyerto noong panahon ni Moises. So ito po yung sinasabi ko kanina, no? Na si
Apostol Pablo po, kaharap niya po yung mga Hudyo. Yung mga biyasa sa kautusan. Mga saserdote, mga siluso at inggitero. Diba? Na hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Okay? Kaya siguro mayroon pa rin po sa atin yung mga ganon. I-encourage mo na, pinapasahan mo na, o pinabagi na mo na ng salita ng Diyos, bali wala pa rin. Pero huwag kayong tumigil mga kapatid. Bago ko nakakilala sa Panginoon, 21 years. Amen? 21 years ay pinapanalangin ako ng aking pinsan. So, purihin po ang Diyos, no? So, ganun po si Apostol Pablo, pero hindi po siya tumigil. So, ang resulta, hindi agad nakapasok ang mga Hudyo sa kapahingahan ng Diyos. Amen? That's why, nung panahon ni Joshua, no? Okay, hindi nakapasok naging si Moses. Nadamay siya, no? Ng mga Israelitang mga Suwail. Okay? Mga lapastangan sa Diyos. Pinakitaan ng milagro pero hindi pa rin naniniwala. Okay, so ang kawalan ng pananampalataya ay ang instrumento na mag-iwas sa atin sa kapahingahan ng Diyos. Okay, at isa pa rin po dyan, no? Ang kawalan ng pananampalataya, ikaw mismo. Diba? Turo mo katabi mo, ikaw mismo. Balikan mo rin siya, ikaw rin mismo. Ang pumipigil sa pagpapala ng Diyos at sa kapahingahan natin lahat. Amen? That's why parang hirap pa rin tayo. Hirap pa rin tayo makawala. Hirap pa rin tayo makawala. Mahirap pa rin tayo makabigay ng ating 10%. Hirap pa rin tayo makapagbigay ng ating oras, panahon para sa ating Diyos. Mag-share sa ating sa mga nangangailangan ng salita ng Panginoon. So tanda na ang Biblia ay mananatiling buhay at may kaugnayan sa nakaraan, sa kasalukuyan at sa hinaharap. Kasi ang ating Diyos po mula noon, ngayon at magpakailanman ay Diyos na hindi nagbabago. Amen? Ang ganda ng mga inawit natin kanina. Hallelujah! So ang salita ng Diyos ay hindi kailanman magiging limitado. Unlimited po ang salita ng Diyos. Unlimited din po ang pagpapala ng Diyos. Okay? Unlimited din ang kasalanan. Okay? Unlimited din ang kasamaan. Ang kasamaan is, may nagsabi doon, may nag-post doon sa Facebook yung ang kasalanan ko po is sky is the limit. Nakita niyo ba nabasa niyo ba yan? The sky is the limit sa paggawa ng kasamaan. Si Vizcaya. Vizcaya is the limit. Hallelujah. Billion. At ang pera na pinaghaharapan ng mga tao po, pinaghihirapan ng mga tao, magbayad ng buwis. We are one of those. May yearly, nagbabayad po tayo ng buwis. More than 100,000 a year. Pero saan pupunta? Sa kanila lang po, Okay, so 2 Timothy 2:8-9, alalahanin mo si Kristo na muling binuhay at nagmula sa kanyang gabi, ayon sa Ebanghilyong pinapangaral ko. Ito ang dahilan ng ating pagdurusa at pagkabilanggo na parang ako'y isang kriminal, ngunit hindi maaaring ibilanggo ang salita ng Diyos. So, totoo yan, Si Pablo, kahit nakakulong, patuloy ang kanyang pagsulat. Diba? Paglikha or paglathala ng salita ng Diyos para kumalat. Kaya, no-wonder why siya po yung pinakamaraming na isulat sa New Testament about our Lord Jesus Christ. Amen! So, purihin ang Diyos po mga kapatid sa buhay ng ating unang lingkod ng ating Panginoon na si Apostol Pablo. Tandaan po, ang salita hindi po nakukulong yan. Nakakulong lang yan pag hindi mo ihayag. Amen. Palapitin mo katabi mo, mag-share ka. Hallelujah. Pangalawa. Kapangyarihan pangalawa ay mabisa. Ang salita ng Diyos ay mabisa. Okay, sa English po ay active. Ang isang banal na pagkilos at kapangyarihan ang gumagana sa salita ng Diyos. Amen. Magbisa.
kumikilos. Okay. Paano nagkaroon ng action niya? No? Parang mabis sa power. Natanda niyo pa yung ang babae na dinurgo ko ay sabi ng babae, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit, ay, gagaling na ako. Diba? At naramdaman ng Panginoon na may nawalang bisa sa kanya. May nawalang bisa. Diba? Power, nag-release ng power. No? Ano nagpa-release ng power doon? Yung pananampalataya ng babae. Amen? Yung pananampalataya, nagtindi ng pananampalataya, nagpupasin ko pangyarihan o bisa mula sa ating Panginoon si Kristo at naramdaman niya. No? Kasi itong babae na ito talagang matindi ang pananampalataya. Sabi mo sa katabi mo, tindihan mo pananampalataya mo. Kaya kung nag-aaral ka, makakapasa ka, ha? Pagtatagumpay ka sa pag-aaral mo. Amen? Huwag ka lang mag-boyfriend, mag-girlfriend. Saka na lang. True love can wait. Okay. So, tingnan nyo po, power. No? Sa mga engineering students, saan mga engineering students? Wala? Wala. No? Sa engineering students, mga kapatid, power is equals to, ano yan? Work over. Wala engineering students dito. May college. Wala. Power equals work over W over T. W means work, T means time. Kaya may over kasi lagi tayo nag-overtime. Diba? Pero kahit anong overtime natin, pag wala tayo sa Diyos, hindi ka pa rin yumayaman. Hallelujah. Hindi ka pa rin nagtatagumpay. Ilang minutes na? 12 minutes na. Kaya hindi ako nagdadala ng rilo. Okay, okay lang yan. So yun, tuloy po tayo. No? So power equals work over time. Kailangan natin magkakaroon ng bisa yung salita ng Diyos pag mabigitan po natin. Ihayag po natin yan sa iba. Okay. So tuloy po. 2 Peter 5:7, sinadya nila huwag pansinin ang katotohanan ng matagal nang ang langit ay narito at sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay inanyuan niya ang lupa mula sa tubig at sa gitna ng tubig, no? At sa pamamagitan din ng tubig, binulaw mo ng Diyos ang daigdig. Yes, parang Noah. Kaya tuloy po tayo, ngunit sa pamamagitan din ng mayroong salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay hinatang para sa apoy na inilaan sa araw ng paghuhukom sa pagpaparusa sa masasamang tao. So nakaligtas tayo sa tubig, pero hindi tayo makakaligtas sa apoy na inilaan ng Diyos. Okay. Huwag lang doon mapunta sa piano. So, ang salita ng Diyos ay mananatiling buhay sa puso at isipan ng mga tao ngayon at magpakailanman. Amen. So, kapangyarihan number 3, matalas. Una, buhay. Pangalawa, mabisa. Pangatlo ay matalas. No? Kaya marami nagsasabi yan, mayroong matatalas na dila. No? Tanggalin natin yung dila para magiging matalas. Hindi yung dila matalas, yung salita ang matalas. Amen. No? So, tuturuan po natin sila. Tandaan po natin, all scriptures, God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training for righteousness. Kaya pag mali, tuturuan po natin sila ng tama. Okay? Okay, sana tayo. Ang salita ng Diyos, matalas kaysa alimang tabak, may dalawang talento, matagos ito hanggang sa pagitan ng kaluluwa at espiritu, hanggang sa mga kasukasuan at utak sa buto. No? Ang salita ng Diyos ay mas matalas kaysa aliman sa pinakamatulis na espada o anumang patalim. Okay, ang salita ng Diyos ay maaaring tumatagos sa pinakamalalim na bahagi ng ating puso na nag-iiwan sa atin ng pagnanais na magbago. So sa kaibuturan ng ating puso, pag yung salita ng Diyos ay matanim, no, sa ating puso, sa matapang puso natin, ito po ay magyayabong, lalago at mumunga ng bawang kabutihan at ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya matalasin natin, no, yung salita ng Diyos, ihasain natin. Magiging immune tayo sa salita ng ating Panginoon. Okay, maging biyasak po tayo dyan. Magiging biyasak tayo sa gospel. Amen? Sa mabuting balita. Ang salita ng Diyos ay gumagawa ng operasyon, surgery. No? Parang mga doktor na nag-oopera ito. No?
sa ating mga puso, sa ating mga kaluluwa, sa ating panloob na pagkatao. At maaari pa nga nitong baguhin ang pinakamahusay o pinakamasamang tao sa buong mundo. No? Naalala po natin, okay, ang Diyos po talagang hindi siya naparito para sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Okay, so mabuhay, mabisa, matalas, at pang-apat po ay kumikilala. Hebrew 4:12c, at ang salita ng Diyos may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso, discerning. No? Hindi mo pa nakilala yung tao, nakaharap mo lang siya, alam mo na kung ano ang damdamin niya. Alam mo na kung ano siya. Makikita po natin yan. Kasi yun po ang ay kaloob ng ating Diyos. Nasa pamamagitan ng patuloy natin pag-aaral ng kanyang salita, ito po ay pagkakaloob niya sa atin. Kung ito'y nanasain po natin, kumikilala po, nagkaroon ka ng discerning spirit. Okay. So, yun. Ang Biblia ay may pinakamataas na pangyarihan upang iayos ang lahat ng ating mga intensyon at maging ang ating mga dahilan sa buhay. So, wala pong imposible sa Diyos po. Lahat po yan babaguhin kung tayo pinagbabasa ng Biblia. Kompleto po ang Bible. Wala pong pagkukulang. Kompleto po ito. Okay. So, salamat. No? Ang original na salita para sa taga-unawa o discerner, tayo ay mula sa kung saan natin nakuha ang salita para sa kritik. No? Ang pagpupuna ay paggawa ng kritikal na pagsusuri. So, minsan sabi ko, bakit may mga taong mahirap para liwanagan, paunawain, no? Kasi pinitest po tayo kung hanggang saan ang alam natin. Ngayon, pag wala po tayong alam sa Bible, doon po tayo, doon napapahiya ang ating Panginoon sa atin. Kaya wag po natin sayangin yung Bible po natin. Okay? Pasahin po natin yan. Okay, panglima po ay naghahaya. Every 4:13, exposed it. No? Walang nilalang na mga pagtatago sa harapan ng Diyos na ating pagsusulitan. Sa mga mata niya, ang lahat ng bagay ay huwad at haya. Okay, so mga kapatid, tandaan po natin, bituin, pakibuhok po natin ay alam ng Diyos. No? Kaya, napakabuti po ng Diyos, talagang naghahayag siya para sa atin. No? Tiyak na bibilangin, haharapin, kukumbisin at aayusin ang banal na kasulatan ang ating puso at isipan. Ngayon, pag hindi natin binasa ang Bible, paano masusuhin ng Diyos yung ating puso? No, kailangan natin ihayag. At pag hindi marunong magbasa, makinig ka. Mararamdaman mo, pag hiningin mo ang Diyos, ang presensya ng Diyos, nandiyan po siya. Because God is omnipresent, everywhere, anywhere. Kung saan may tao na naniniwala sa Kanya, naroon siya. Liliwanagan ng Diyos ang ating buhay upang ilantad ang mga bahagi na kailangang harapin upang tayo ay muling maitagilid. So, magkakaroon tayo ng liwanag because ang salita ng Diyos ay liwanag. No, pag binasa natin yung John, chapter 1, verse 1 to 14, at sila nangahan po sa atin. Okay, so John 16:13-14, kapag dumating siya, ang Espiritu ng katotohanan, nagabayan niya tayo sa lahat ng katotohanan sapagkat hindi mula sa sarili ang kanyang sasabihin, kundi kung ano ang narinig niya at ipapahayag niya sa inyo ang mga bagay na darating. Kaya po rin, luluwalhatiin niya ako sapagkat tatanggapin niya kung ano ang mula sa akin at ipapahayag ito sa inyo. Mga kapatid, mayroon po kami true testimony dito sa church po. Mayroon po isang tagasama na hindi po no-read po siya. Na inalagaan po natin siya hanggang siya po ay natutong magbasa. Sabi ko, bakit ka ganun magbasa? Sabi niya, pastor, hindi pa ko napag-aaral. Sabi ko, magbasa tayo. So, sa Panginoon po ang bilis. Natuto siyang magbasa. Ganun po ang kapangyarihan ng Diyos. At tandaan po natin mga kapatid, no? Wala tayong matutunan po pag hindi tayo nagbasa ng Bible. Napakaganda po basahin ng Bible sapagkat narito po ang lahat na kailangan natin. Hindi po natin maidepensa ang ating pananampalataya kung wala po tayong alam sa Bible. Okay, so ipapangako po natin na magbasa tayo ng Bible. At patuloy tayong babubuhin ng ating Panginoon. So
So, summary for lesson, ang hindi nagbabago salita ng Diyos, ang Biblia ay makapangyarihan pa rin hanggang ngayon at magpakailanman upang baguhin ang ating buong pagkatao. Basta tuloy-tuloy lang po tayo. So, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, matalas, kumikilala at nangahaya. So, living, acting, cursing, discerning, and exposing. So, thank you po. At patuloy po tayo lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. So, salamat sa ating Diyos. At tayo po ay mananalo para po tayo ay maging kalugod sa ating Panginoon. Hallelujah. At tayo po ay magsasama-sama, magsalo-salo sa presensya ng ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pag-communion. Pakikipag-isa sa ating Panginoon. Hallelujah. Can you please stand up po? Tayo po natin tumayo. Bilang paggalang po sa ating Diyos na makapangyarihan. Pwede po kayong manalangin. Ano man ang kahilingan niyo sa Diyos, kung medyo kulang pa tayo ng kaalaman sa salita ng ating Panginoon, medyo parang doubt, mayroon pang doubts. Lord, bigyan mo ako. Pagkakalibatan natin ngayon. Kung kulang ka ng kaunawaan, ibibigay sa iyo ng Diyos yung banal na karunungan na mula sa Kanya. Father God in heaven, thank you so much, Lord. Sa umaga nito, Panginoon, sa alam, ibinigay niyo po sa amin. At papasalamat kami, Panginoon, dahil sa iyo, sapagkat ito ang nais niyo po sa amin. At maraming salamat po, O Diyos, aming Panginoon Kristo, sapagkat sinadya niyo po, Panginoon, na kami ay pagkaluban niyo po ng kapahingahan. Hindi lamang araw ng linggo po, Diyos, hindi maging kapahingahan niyo po ang aming buong pagkatao at maging sa aming buong buhay kung saan lugar niyo po kami, Panginoon, iyong itinitira. Salamat po, Diyos, at Lord, patuloy po namin inaasahan, Panginoon, yung walang hanggang pahinga, Panginoon, sa piling niyo po sa ibayan sa kalagayan. Kaya patuloy kami nananalig, nanampalataya sapagkat ikaw lamang ang tanging daan. Ang tanging kapamaraan ng Panginoon kung paano kami makakarating sa ibayan sa langit. Salamat po, Diyos, at patuloy, Panginoon. Lord, blessing po ang bawat isa sa amin. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, Panginoon, ano man ang minanais niya, Panginoon, na matanda, Panginoon, na yung salita, Panginoon, ay maging buhay sa kanila. Ang salita mo, Diyos, ay maging matalas, Panginoon, sa kanila. Ang salita mo, Diyos, ay magkaroon ng bisa, Panginoon, na mapangyarihan nagmumula sa iyo. Ang salita mo, Diyos, ay magiging kumikilala sa lahat ng bagay, maging sa lahat ng mga tao, Panginoon. Salamat o Diyos, at ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na maihayaan at maghahayaan. Lord, salamat, gamitin niyo po ang bawat isa, Panginoon. Alisin niyo po ang kasinamahilingan, Panginoon, na aming natutunan sa lumang panahon, sa lumang mga tao, Panginoon. Lord, tulungan niyo po kami. Sa ngayon, Father God, narito kami upang patuloy ka namin, Panginoon, parangalan at pagpulian. At bigyan namin ng pasasalamat sapagkat tunay, Panginoon, binago niyo po ang luma namin pag-iisip. Binago niyo po ang luma namin pagkatao. Binago niyo po ang lumang nalaman ng aming puso. Kaya kami, Panginoon, ay grateful, Father God, na patuloy, O Diyos, ng papasalamat sa iyo ng tiwala. Hanggang sa iyong pagbabalik kung abutin kami, Panginoon, Lord, ng aming mga anak, ng aming mga apo, Lord, the next generation to generation, Father God. Lord, patuloy na ikaw ay maparangalan sa pamamagitan po ng pagsunod namin sa iyong dakilang kautusan at kasulatan. Maraming salamat po, Diyos. Initiwala po namin sa iyo bawat isa na ikaw, Panginoon, at sa iyong mga kamay, walang sino mang makakaagaw sa bawat isa sa amin. For you are great and you are so powerful. Thank you so much, Lord God. In Jesus' mighty powerful name. Amen and amen. Hallelujah. So sabi sa 1 Corinthians 11:27, kaya sino mang kumakain ng tinapay at uminom ng kupa ng Panginoon sa paraang di nararapat
ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon Kristo, ay dapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kupay. Kaya mga kapatid, before we take or before we partake this symbols ng katawan at dugo ng ating Panginoon, siya sa atin po muna natin ang ating sarili. Suriin po muna natin. At humingi tayo ng tawad sa Diyos. Sige po, sige po. We can pray, we can ask, we can confess our sins sa ating Panginoon. Hallelujah. Father, salamat po kayo sa umagang ito. Inaamin namin kayo na kami nagkasala sa iyo, Diyos. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Lord, sinasadya man, hindi namin sinasadya mga kasalanan, pagkakamali, kayabangan o kataasan ng aming buhay. Pag-iisip, forgive us, O Lord. Let your presence, let your forgiveness be upon us, Father. Thank you so much. In Jesus' mighty powerful name. Amen and amen. Okay, so sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoong Jesucristo ayon sa salita ng Apostol Pablo sa 1 Corinto 11:23, no? Na siya po ay nagpahanda ng isang banal na hapunan. Lumapot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos at kanyang lumapot siya ng tinapay, nagpasalamat sa Diyos, pinagpira-piras ko at pinigay sa kanyang mga alagad. At kanyang sinabi, ito ang aking katawan, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Mga kapatid, pasalamatan natin ang ating Diyos na kahit tayo po ay makasalanan, kahit tayo po ay marunong. Last 2,000 years ago, pinapaging banal po tayo ng ating Diyos, pinapaging matuwid, pinapaging manilis po tayo ng ating Panginoon. Ay huwag na po natin tubihin natin ang ating sarili sapagkat matagal, hindi pa po tayo pinanganak ng ating Diyos. Ang mahalaga, admitan natin na tayo nagkasala sa ating Panginoon, and we are granted that we are forgiven. Pinatawad na tayo ng ating Diyos. Sige po, salamat po Panginoon sa simbolong ito ng iyong katawan, aming tatanggapin. Napakapalad po namin Panginoon sapagkat, Lord, ang iyong biyaya ay walang hanggan. Ang iyong pagpapala, Panginoon, ay hindi nalimutan. Ang iyong pagkapatawaran, Panginoon, hindi namin, O Diyos, matatawaran. Kaya, O Diyos, maraming salamat po na sa pagkakataong ito, pinagpapasalamat namin na kami, Panginoon, bagamat makasalanan, kayo ay nakipag-isa sa amin. Purihin na sa ka, aming Panginoon Jesus. Amin na namin. Sabay-sabay natin kainin. Pagkatapos makakain, hinawakan niya ang salo at sinabi sa kanyang mga alagad, ito, ang upang ito, simbolo ng ating dugo. Tanda ng bagong tipan ko sa inyo. So tandaan po natin mga kapatid, yung tipan ng ating Panginoon, hindi niya tayo iwan, hindi niya tayo papabayaan. Yung dugo na tumagaling sa ating buhay ngayon po, mga kapatid, sa katawang lupa natin, dugo na niligtas ng ating Panginoon Kristo. Panginoon, salamat po sa kupang ito na aming tatanggapin, simbolo na yung banal na dugo, Panginoon, na nabilis at nagpawid ng aming kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sapagkat minarapat kami na kami, Panginoon, ay isinama niyo po, Panginoon, sa iyong kaharian dito sa lupa. Na kami ngayon ay nagkasama-sama at nagkatipon-tipon at sabay-sabay, Panginoon, naiinom ng simbolo nito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amin, amin. Sabay-sabay natin inumin. Amin Ama, maraming salamat po sa katagumpayan ng iyong gawain at salamat Panginoon sa
pakikipagkasama po sa amin. Ikaw lagi ang maparangalan, ikaw lagi ang mapupurihan, ikaw lagi ang masamang mataas, matulhalati, matatila sa pangalan mo aming Panginoon Jesus. Amen and amen. God bless po. So, iba, maaari po tayo makaupo. Bago po tayo mag-proceed to our giving, we would like to call on ulit si Pastor Willie po dito sa harap. Sorry, Pastor. To give you the certificate of appreciation as our guest speaker for today, in grateful recognition of your invaluable contribution as guest speaker during the celebration of Faithful Jesus Church 31st anniversary with the theme Faithful Through All Generations. Your inspiring message has greatly blessed the congregation and uplifted our faith as we commemorate God's goodness throughout the generation. This is signed by Pastor Toto and Pastor Simon. Ito din po, small token is for you. Picture daw po sa Okay. Thank you, Pastor. So kung gusto niyo pong mas lalong makasama si Pastor Willie, pwede po kayong mag-join sa ating mga missions sa Isla Verde, or we can go to our Calamba outreach po. Visit tayo minsan sa kanila para maka-join natin sila. So this time po is our giving, and sa ating pong pagbibigay, our ushers are here to give you our envelopes, and also naka-post yung ating mga bank accounts for our giving. Let me read to you Genesis 28 verse 20 to 22. Sabi po dito, then Jacob made a vow, saying, if God will be with me and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat and clothing to wear, so that I come again to my father's house in peace, then the Lord shall be my God. And this stone which I have set up for a pillar shall be God's house. And of all that you gave me, I will give you full tenth to you. So ang ating pong Panginoon, He is very faithful. Bibigyan niya po tayo ng pagkain, ng damit, minsan meron pang kape, meron pang mga additional na mga bagay. And you know, with that, ang challenge lang sa atin is to give the 10% as our tithes para sa Kanya. And our pledge for our anniversary is still accepting yung mga people who are willing to give para po sa ating anniversary month. Again, nandun lang po sa ating mga ushers, yung envelopes at yung mga forms para po magsulat. And we believe God is faithful in providing kapag may vision siya. Not just personally, pero pati sa ating church. Okay, I'll give you time para po magsulat sa inyong mga envelopes, and we'll pray afterwards.
tayo po lahat ay tumayo. At alam ko po, okay na matulog kayo. Pero busog kayo sa Espiritu. Amen. Hallelujah. Paano tayo naman sa maraming salamat po ngayon sa umaga dito na kami, Panginoon. Dahil pinagpalan mo na po niyo yung banal na salita. At hayaan mo, Panginoon, na patuloy namin hilingin ang iyong salita ay manatiling buhay sa amin, magiging mabisa, magiging matalas, magkakaroon, Panginoon, ng pagkilala sa lahat ng bagay, mga tao, kung gusto naman. At ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na mahaya at matatuloy ka sa buong gusto mong katauhan. Salamat po, Diyos, patuloy pong pagpalaan ng bawat isa, Panginoon, na narito ngayon, na kung paano niyo po sila iningatan po parito, Panginoon, ganun niyo po sila ingatan niyo po pabalik, na dala-dala ang kagalakan, ang kapayapaan, ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, Lord, ang katagumpayan, at higit sa lahat, Panginoon, ang aming katong busog na busog sa iyong mga salita. Maraming salamat po. Patuloy ilayo niyo po, Diyos, ang mga kapamakan, anumang karamdaman, anumang sakuna ang bawat isa, sunugan ng disgrasya, in the mighty name of Jesus. Siyuhan niyo po, Diyos, ang iyong mga anak, ang iyong malingkod na ito, Lord, ang iyong banal na dugo. At sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, Panginoon, ang iyong salita ay manatiling buhay sa amin, magiging matalas, mabisa, kumikilala, at mahayag. Lord, gamitin niyo po kami. Use us mightily, Father God, sa iyong upasan dito sa kalupaan. Maraming salamat po at maingat namin binabalik sa iyo ang lahat ng karangalan, kapurihan, kaluwalhatian, ang aming pagsamba